お願いします。はい。さあでは行きましょう。スタート。こちらも一緒にスタートです。ですね、飛んでますね。こちらも一緒にスタートです。ですね、飛んでますね。ゲレに入ったよ。ああ。ああ。What's that rotation? Torte.
everyone, ito yung build ko. Ito yung auto na ginamit ko dun sa Japan Cup 2023 sa Fukui. So gawa lang tayo ng let's make analyze yung kung anong nangyari sa race. Explain ko lang muna pala na sa event venue sa kagaya ng Japan Cup dito sa Japan, sa venue may mga certain rules na kailangang sundin. Unang-una dyan is yung merong yung space ng racer at saka yung setting area. So during practice pwede mong gamitin yun, at saka sa main event may mga makikita kang space na nandoon. Pero ang dun sa area na yun may bawal, kagaya ng charger. So hindi ka pwedeng magdala ng charger sa area. Kaya yung mga battery mo na may mga rechargeable mo na battery, kailangan mo nang i-charge ka agad bago ka pa pumunta doon, bago ka pumasok sa area na yan. Kasi pagdating doon bawal yung charger. Pangalawa is yung parts cleaner. Kahit anong klaseng parts cleaner, at saka yung mga lighter fluid, yung mga bearing oil, okay lang yan. Yung mga parts cleaner na muusok, yun. Tapos yung mga pang break-in na mga equipment, tapos bawal din mag break-in doon. Tapos yung mga pang mga basta commonly yung mga delikado. Tapos pangalawa, bago ka makasali sa Japan, kailangan mo muna mag-register, pre-registration doon sa official site nila. Search mo lang doon. May kita mo kaagad doon kung paano mag-register doon sa mga events nila. And then mga 1 week before ng event, magpapadala sila ng email sa'yo kung makakatanggap ka ba ng entry. Sa Japan Cup merong, mula itong taon na to, medyo hiniwalay nila yung classes. Hindi kagaya dati na commonly meron silang 4 trial class, family class, junior class, open class, at saka yung champion class. So sa trial class, ito yung mga racer na all ages, mga racer na walang confident na makipag laban sa mga nasa open class ng mga racer, sa mga veterano. Yan, dito ka sa trial class. Ang pinagkaiba nito sa trial class is kahit mag-champion ka dito sa trial class, hindi ka granted na champion. So walang certificate of championship dito. Sa kasi meron kasing champion class. So yung mga champion lang yung maglalaban doon. Meron din tayong sa open class, pagka nag-champion ka doon, i-grant ka na champion. Tapos sa pinaka-finals na event sa Tamiya, sa main mismo ng Tamiya, magkikita-kita kayo. Ang lahat ng magcha-champion sa lahat ng event sa buong Japan, magkikita-kita doon for final championship, at kung sino tatangalin yung Japan's number 1 champion. So yung mga champion lang yun sa open class. Yung sa trial class hindi kasali. Tapos meron pa tayong family class. Yung family class naman ito yung para sa mga bata na maliliit na pero kasama yung magulang. Tapos ganun din sa junior class. Ito rin yung mga bata na from grade 4 hanggang high school na racer. Tapos sa one more thing pala sa trial class. Sa trial class, mula itong taon na to, ang mga trial class racer is tuned motor lang yung pwede nilang gamitin. Unlike mga previous na taon, pwede silang gumamit na hanggang pati hyper dash, pati mga dash type na motor is pwede silang gumamit. Pero mula ngayong taon nito is tuned motor lang yung mga pwede nilang gamitin. Doon yun sa trial class. And then ganun din sa junior class, mga tuned motor lang din yung ang gagamitin ng mga bata. Sa open class naman, ang mga racer naman ay gagamit ng dash motor. So sa champion class naman, isip naman yung mga nag-champion from previous within 5 years ng mga championship.
mga nag-champion ng mga racer, pwede sila ulit maglaro champion class for bali para maglaban-laban sila ulit or para ma-refresh nila yung certificate nila. Kasi once na nag-champion ka, makakatanggap ka ng certificate of championship. Valid lang yun for 5 years. So within 5 years, kapag hindi ka nag-champion ulit, mawawalang visa yung certificate of championship mo. Tapos magiging parang open class racer ka na lang din. Hindi ka na makakasali ulit sa champion class. So sa open class makakasali ka pa rin, pero sa champion class, kasi yung championship mo is na expired na, hindi ka na makakasali doon. So kapag sumasali ka sa mga event ng Tamiya, so merong ganitong yung entry ticket. Ito chine-checkan lang yan nila. Tsaka itong mga ganitong sticker freebies, at tsaka ganitong body, depende sa iba-iba yun. Sa pagkapipili ka ng ganito, sa sticker na to, sa labeling ko, sa likod nito meron nakasulat yun na letter. Once na may napili kang ganito may letter sa likod, may chance ka ulit na isang beses na makasali ulit, makapaglapag ulit dun sa race. At so dati pagka merong itong sticker na to may nakasulat sa likod, makakatanggap ka ng mas limited na sticker. Pero ngayon mas maganda ngayon yung nila, kasi pagka nakapili ka na may nakasulat sa likod sa sticker is makakasali ka ulit. May one chance ka ulit na challenge. So ito yung setting ko nung race. So MS Flex. Tapos yung gulong ko is Ace spokes na 23.2 hybrid kasi hybrid na low friction at saka super hard na gulong. Tapos ang ginamit ko, yung unang lapag ko is naka Mac Dash to pero pinalitan ko ng Hyper Dash kasi yung Mac Dash sa anyway pala may dalawa palang circuit sa event. Ayan, sa pag-register mo pa lang, once na receive mo yung email mo, sasabihin nila kaagad kung sa anong circuit ka, sa F or sa N. Dalawa yan sila kung saan ka lalapag. So dito sa layout ng ngayong Japan Cup ngayon is mayroong Eiger Evo. Isa yan sa point, yung tinitingnan kung ano yung dapat gawin doon sa Eiger Evo na yun. Yan. Yung section ng Eiger Evo, yung carousel, at saka yung sa rabbit hole na tinatawag. Yung rabbit hole na yung pailalim, yung pababa. Tapos yung sa bank niya is nagchi-changes yun, depende sa Tamiya, depende sa lugar kung napaglalaroan. Nagbabago yun. It's either 20 degrees, 40 degrees, or 60 degrees. Sa setting, ito yung setting ko. Ito yung ginagamit ko ngayon sa sa 3 lane to Ito ay pivot. Ayan. Pivot siya. Tapos anchor sa likod. Tapos ito yung set. Ang pinaka-importante dito siguro sa Eiger Evo is yung setting niya. So meron akong bank checker dito. Ito yung 20 degrees bank. Yan. Tapos meron din naman ako dito na isa pa. Ito yung ito yung checker natin para sa bank. Yan, hindi siya ma-focus sa lens. Ito rin yung Eiger. So check natin yung brake clearance. Ito yung brake ko sa unahan. Yan, maliit lang siya. Sa likod is ganito. Siguro nasa 40 mm yung nito. Tapos kulay itim siya. Ito ay sana naman ay pink or red. So pagka chinek mo siya sa ito 20. So sumasayad to dapat.
Sumasayad siya pero pero hindi siya side na sayad. Yan yung setting. So pagka inanuman mo yun siya sa dito sa 45 degree bank is hindi yan siya tumatama. Yan. Hindi siya tumatama. Pero pag dito sa Eiger, side na side yan sila. Halos yung gulong sa unahan at likod is hindi na malapat. So okay, balik tayo. Nagpalit lang ako ng lens ng camera kasi hindi niya makita yung ilalim. So ito yung sa brake set. Ito muna tayo. So 20 degrees. Narinig ko yung ano sa likod para makikita. Yan. So yung sa likod. Yan. Ito naman yung sa harap. Likod sa harap sa 20 degrees. Tapos may tape siya sa ano. So ito ay sumasabit ng kaunti yan. Mayroon mo makaskas yung sana na brake. Tapos ito naman yung Eiger Elvo na tinatawag. Tsaka 45 degree bank. Yan. So dito tayo sa 45 degree bank. 45 degree bank, hindi siya sumasayad kahit saan. Yan. Almost. So kaya may true pa rin siya. Yung sa unahan sumasayad pala. Ayun, sumasayad. Ito pala yung sumasayad. Sumasayad siya pero hindi masyado. Parang almost kagaya lang din sa 20 degree. Pero dito sa Eiger Evo na ito na checker natin is pagkalam ko lutang na lutang to eh. Yan. Almost lutang yung gulong niya. So yan. Ganyan. Tapos syempre yung ano niya, yung clearance niya. Yan. Nakaangat yung brake natin. Tapos ang setting pala sa carousel is commonly meron akong ano dito. So meron akong isang ano dito, ito si Mami Chang. Sa champion class siya yung nag-third. Ito yung setting niya. Yan sa unahan. Slide damper siya. Tapos meron siyang sub-roller dito sa unahan. Advanced sub-roller. So yan ay para sa wall doon sa carousel para hindi mag-lock yung auto mo doon sa dingding. Yan yung ano niya, panlaban doon, kontra. Tapos sa likod naman is anchor, okay lang din. Pero okay lang din yung slide. Gumawa ako ng slide. So ito. Tapos ito naman ang kay ito sa open glass dun sa Poco ito. Kay Moco. Ayan yung setting niya. Yan. Sa kanya naman left and right yung ano niya. Yung sub rollers niya. Advance. Dito sa unahan. Tapos ang setting dito sa so ito yung ginawa kong ano slide para sa ano. So ito ay although wala siyang ano sub roller dito, pero naka-cut ito dito yung sa unahan ko dito para hindi ito mag-lock sa ano. So parang ito pa rin yung magre-represent na sub rollers kasi pag tumama siya sa wall ay didikit pa rin siya dito sa ano. Ganyan. So
So pagkat tumama ito, may tatama dapat na rollers dito sa unahan. Ganyan, para hindi siya mag-lock. So pag nag-lock yan, nakaganon na lang yan sa dingding. Tapos sa setting niya, yung slide niya is full action. Ibig sabihin sagad na sagad yung dito sa sa left. Mas maganda kung yung setting ng slide damper is independent. Ibig sabihin yung tension niya ng left and right is magkaiba. So pagka dito sa right na tension is dapat maluwag, parang kaganito, full action. And then dito naman sa left is dapat merong tayong limiter. Kumbaga at hanggang mga ganyan lang yung gagalaw sa kanya. So nilalagyan ng limiter dito, it's either sa loob ng spring or dito sa loob mismo ng dito sa section na to dito. Lalagyan mo lang ng stopper diyan para malimitahan yung movements ng yung galaw ng slide damper natin. Yeah. So yun yung setting ng sa front para hindi mag-lock yung auto natin. If ever man na hindi siya tumakbo ng straight doon sa hindi siya mag-lock. Ito sa akin kasi ito pivot. Pwede ko rin lagyan ng rollers dito pero wala na kasi akong time nung mag-setting ito. Hindi ko na siya nabago. So hinayaan ko na lang siya ganyan. So bahala na. Pasok, hindi yung sa pero ang hindi ko naging problema yung sa masyado sa carousel, ang sa bunny hole, yung paglanding niya doon kasi yung pagbagsak niya pag ganun siya, pag ganyan yung bagsak ng auto ko, hindi siya straight na pag ganun. Tapos yumuyuko siya masyadong ganun. So ang tendency pag bagsak niyang ganun, gaganon siya, tapos sumasabit ito sa wall. It's either sumabit siya or yang magbabound siya, aangat siya ulit, tapos tatagilid din siyang pag ganun, tapos hindi na siya sasabit na itong ditong section sa wall. Malalaglag siya ulit sa 60 degrees. Pero kung hindi siguro 60 degrees yung bank na nandoon, like 20 or 40, kayang-kaya niyang bawiin yung yung pagkakasabit na yun. Since 60 kasi yun, so nahihirapan, hindi na makakyat ulit. Once na sumabit na yung auto mo ganun at bumaba siya, hindi na siya nakakaakyat. So yun din yung advantage, kaya may video tayo na or ako lagi na ginagawa pagka sa race, kasi i-replay ko lang yung video, titingnan ko yung galaw ng auto ko kung okay ba o hindi. So yung unang lapag ko nun is wala akong mass damper dito, tapos yun, na-figure out ko na ganun nga yung nangyayari. Nilagyan ko muna siya ng isang mass damper dito, chinek ko kung magbabago yung niya, yung position niya sa ere, kung mababawasan ba yung paggayo ko. Unfortunately, hindi siya masyadong nabawasan, kulang, kaya dinagdagan ko siya ng isa. Ngayon hindi ko naman siya dinagdagan masyado ng o pa isa-isa yung lagay ko, kasi ang tendency nun pag nasobrahan ko ng bigat siya dito, yung sa likod ng mass damper, magkakaroon naman ako ng problema ngayon sa Eiger Evo na section, kasi pagka may bigat ako dito ng mass damper sa likod, baka hindi na siya kaagad masyado namang yumuko pa ganun sa Eiger Evo. Ang mangyayari niya, pagka lumipad siya, ganyan lang siya sa Eiger Evo, hindi siya nakayuko. So pagka sumabit naman siya sa Eiger Evo, mahihirapan din naman siya makarecover. So yun yung dalawang bagay na iniisip ko doon sa that time na yan. Pag dinagdagan ko siya ng weight dito or dito, pag dito, magiging apektado yung unahan or sa likod. So, naging okay naman siya dun sa pinakalas na race, pinakalas na run ko. Kahit ganitong weight lang siya, wala na akong problema. Ngayon, ang pagkakamali kong isa is yung sa carousel. Umiikot yung
auto ko doon sa main event na. Kasi ang ginawa ko is yung goma ko dito, ayan. Yung una kong setting dito sa ano na to is dalawang 19 at saka isang 13. Ngayon tinanggal ko yung isa. Ganon din dito sa kabila, tatlong ano ito eh. Tatlong 19 tsaka isang 13 na goma. Tapos binawasan ko sila tig isa left and right. So dahil binawasan ko tig isa left and right, ito masyado na siyang malambot. Unlike sa slide damper, pwede tayong maglagay ng limiter sa slide damper. Dito sa pivot, kung ano yung impact na marireceive niya, yun rin yung movements o yung action ng pivot na meron. Kasi wala tayong limiter dito. So ang pinaka-limiter lang natin dito is yung goma. Pagka na-reach niya yung tension na yun, doon siya magre-response. Yun lang yung response. Yung responsive na meron siya. Ganon din dito sa right natin. So, sa tingin ko yun yung ano kasi binawasan ko ng tig-isang 19 dito sa kabila. Yun sa final na. Yun lang. So, kung i-check naman natin yung ano, yung weight ng auto ko, is very light ito eh. Yung setting. Unlike sa karamihan, ang bigat ng ano lang, probably nasa 135 patas grams, 135 grams patas yung mga ano nila. So yan, ayan lang yung ano ko, 1.27.9, 128 na rin yan exactly yung grams niya. So magaan lang siya. So yung mga ibang racer, mga probably nasa 135 pataas or 140 pataas na bigat. Tapos isa pa pala sa alam ko marami sa atin ang hindi nakakano. Sa Japan Cup pala is once na nakapasok ka sa final or sa grand finals, magpapalit kayo ng alkaline battery. Lahat ng mga racer magpapalit ng alkaline battery. Ang official mismo ang magpo-provide nun. So yung battery na yun may nakalagay na Japan Cup 2023. Pero alkaline battery yun. So ganito yun, Fujitsu yun siya, Premium S alkaline battery. Hindi mo na magagamit yung rechargeable battery mo. Ngayon during practice, lahat ng racer gumagamit sila ng alkaline battery para doon nila susukatin or tatantyahin yung takbo ng auto, hindi dito sa rechargeable battery na to. Then once na na-achieve mo na yung magandang setting mo sa gantong alkaline battery, kasi magdadagdag din ito ng weight sa sa auto mo, mabigat kasi ito. Once na-achieve mo na yung magandang setting din to sa auto mo, in case sa akin hyperdash yung ginamit ko sa brake setting, okay naman siya, mabilis. Then tsaka ka ngayon mag-aano ng dito sa rechargeable. So yan yung so iba yung performance yun, lalong lalo na ito. Grabe, itong Fujitsu na to, binili ko ito mismo doon sa event. Ang lakas niya masyado, ang hirap niyang itansya kasi ang kakaiba yung yung sipa ng battery na to, unlike sa mga ibang battery na meron ang Tamiya na alkaline battery. Ibang iba sa compare dito sa Fujitsu na to. Ngayon grabe yung niya, yung sipa niya, ang lakas. Mas malakas siya, parang na break in na ganito din yung sipa ng battery. So isa rin yun sa magandang rules ng Tamiya. Isa yun sa mga advantage or disadvantage, depende kasi ang Tamiya ang magpo-provide ng para maging fair yung laban sa finals. Sila ang magpo-provide ng battery para sa'yo sa gagamitin mong race. Yan, hindi mo magagamit itong yung sa race sa grand finals. Hindi mo na magamit yung sarili mong battery, sila na mismo ang magpo-provide. So ano pa ba? Anyway, yung ito pala yung ko. Yan. Hyperdash yung ginamit ko dun na sa main event. Tapos sa dalawang lapag ko yata ng
ng race is tinry ko yung Mac Dash. So Mac Dash, tinry ko din yung Mac Dash dito sa alkaline battery. Grabe ang lakas. So lumalagpas siya doon sa Eiger Evo. Sa paglipad niya doon lumalagpas pagka ito yung ginamit mo. So para safe yung takbo, hindi ko na hinatawan. Inano ko lang siya. Hyper dash lang. Yun nga lang, hindi ko nga hinatawan. Hataw naman yung kalaban ko. Kaya yun. Laglag ako sa unang hit pa lang nung or unang round pa lang nung race. So although risky yung ganong na nagawa pa rin ng racer na hindi mag-course out at saka grabing smooth nung niya. Yung landing niya. Tsaka pasok yung brakes niya din doon sa Eiger Evo is kapit na kapit. At one more thing pala, yung sa Eiger Evo pala na section ng F, mas makapit compare dun sa Eiger Evo ng N. So, kung kapit na kapit yung brake mo dun sa N, mas lalong magiging makapit siya dito sa F. So, sa tingin ko, yun yung isa rin sa dapat mong itatry kung nasa F, kung anong course ka, kung F ka. Fortunately, ako ay sa F, kaya most of the halos lahat ng ko is practice rin ko nasa F ako na pero kung nasa N ka, kailangan mo muna mag-practice dito sa N circuit, and then magpa-practice ka rin ulit dito sa F. Ang advantage lang dito sa F is yung hindi ka napila ng pila, hindi mo na itatry yung dalawang circuit para ma-tune mo yung auto mo. So, ano pa ba? Hindi ko ba alam. Siguro sa mga susunod pa na race, hindi ko alam kung makakasali ako. Kasi hanggang October lang yung Japan Cup ngayong taon na to. So, pagdating na October, yun na yung finals. So, hindi na makakasali doon kasi sa finals or sa EX is yun na yung mga buong champion ng Japan Cup sa iba't ibang lugar dito sa Japan. Magkikita-kita sila for main events, for grand finals, at maglalaban sila for Japan number 1 Japan Cup champion, number 1 champion. So ayun lang, sana may natutunan kayo dito sa setting ko. Manood din kayo siguro ng mga ibang YouTube video setting, baka if ever na sa atin man sa Pilipinas magkaroon ng official race, 5-lane race, at baka gumamit sila ng carousel changer, or magkaroon ng carousel changer sa atin at gamitin sa official race, or baka magkaroon ng World Challenge or Asia Challenge na magiging changer is ang carousel changer. Is mas maganda na yun na naka-ready tayo, at saka kung ano yung the best setting dito. One more tip pala dito sa carousel changer. Para mas garantisado yung straight yung takbo ng auto natin, dapat mas agresibo yung pagpasok ng auto doon sa carousel changer. So once na tumalon siya doon sa Eiger Evo, dapat hindi siya masyadong mababawasan ng speed, dapat harurot pa rin siya para if ever man na tumama siya dito sa wall or sumabit siya is yung straight pa din, absorb lang ng ating dito, lalo na dito yung pivot mo or yung slide damper mo, absorb niya lang yung impact, wala masyadong movements, wala masyadong pagliko pagka-agresibo yung takbo ng auto mo. Pero kapag mabagal yung takbo ng auto mo, mararamdaman yan ng makina yung ng machine yung. So yun nga, nag-lock yung auto ko doon pero doon na siya sa exit nagla-lock, may ipit siyang ganun, hindi na siya nakakabawi. So iisipin ko pa kung anong gagawin ko doon, pero hindi ko rin sure kasi kung makakasali pa ako sa mga susunod na events. Depende sa schedule ko sa trabaho at saka sa availability, kung gaano kalapit or kalayo yung event. So yun lang guys, sana may na-share ako sa inyo na maganda. So sulat nyo na rin sa comment section kung mayroon kayong mga tanong,
type nyo na, isulat nyo lang sa comment, or kung sino or kung alam nyo yung Facebook ko, Facebook page, group page, Twitter, yan, bahala na kayo. So yun lang guys, thank you guys sa panonood. Maraming salamat. Bye bye.